Masyadong mabait ang rural beauty sa harapan ko. Para kumita ng pera para maiahon ang pamilya, gumastos siya ng 298 yuan para bumili ng bagong bukas mula sa merkado na selyadong water pump. Mag-isa niyang dinala ang bomba, karga-karga sa kanyang likod. Dinala niya ang makina ng tubig sa matarik na kabundukan at masukal na kagubatan. Dahil sinabi ng mga matatanda sa ngayon na hindi daw niya ginagawa ng maayos ang kanyang trabaho. Ang magandang binibini na ito ay may ama na isang sugarol, may sakit na ina at nakababatang kapatid na lalaki na pumapasok sa paaralan. Pagkatapos ng mahabang paglalakad sa kalsada sa bundok, nakakita din sa wakas ang binibini ng isang maliit na puddles na may maraming tubig na natitira. Kaya agad niyang ibinaba ang basket, inilabas ang water pump at hose sa loob. Pagkatapos ay pumunta siya sa puddle na nakayapak, pumutol ng ilang sanga at itinusok ito sa paligid ng water pump upang hindi ito tatakbo. Pagkatapos gawin ito, kinuha ng binibini ang tubo ng tubig at inilagay sa puddle hanggang sa mapuno ng tubig ang tubo. Direktang ipasok ang dulo nito sa water pump. Matapos ang lahat ay handa na. Hinila ng babae yung tali para umandar ito at matagumpay na naon ang pump. Habang patuloy na bumubulwak ang malaking bulwak ng tubig, ang antas ng tubig ng maliit na puddle ay bumaba na. Halos wala ng tubig ang puddle at makikita na yung mga isda. Malaki ang tiwala ng binibina na ang puddle na ito ay maaaring magdala sa kanya ng hindi inaasahang mga yamang tubig. Sa isang kisap mata, lumipas ang kalahating oras at parang halos maubos na ang level ng tubig. Pinatay ng binibini ang water pump. Pagkatapos ay hinaplos niya ito ng ilang beses. Matagumpay niyang nahuli ang isang malaking carp sa kaliwa at kanan. Pagkatapos ilagay ito sa balde, hinawakan muli ng binibini ang ugat ng puno. Hindi na nakakagulat na nahuli niya ang pangalawang carp, ngunit mayroong higit sa dalawa sa maliit na puddle na ito. Malinaw na nararamdaman ng binibini na paminsan-minsan, may mga isda na tumatama sa kanyang mga paa na ang hitsura ng isda na ito ay napakakinis. Sa wakas ay nahuli din niya ang isda. Ito ay isang napakalaking hito. Habang patuloy siyang nangangapa sa tubig, hindi nagtagal ay nahuli niya ang pang-apat na isda. Malaking carp sa kaliwa at kanan. Dapat kong sabihin na ang carp na ito ay talagang puti. Bagamat maraming isda sa puddle na ito, ngunit lahat sila ay napakatusong pumasok sa butas ng puno sa ilalim ng tubig. Pero nagsisikap ang binibini. Isang malaking hito na naman ang nakuha. Dahil sa mamasa-masa at madilim na lugar na ito, malamang na may marami pang isda na nakatago. Ang binibining ito ay nakahuli ng 5 malalaking isda. Maaari itong ibenta ng hindi bababa sa 200 yuan kada isa sa merkado. Hindi naman gaano karami, pero kontento na siya. Habang sariwa ang isda, umuwi siya na may dalang bamboo basket sa likod. Kailangan kong sabihin na ang binibining ito ay talagang may kakayahan. Tapos ikaw sa harap ng screen? Gusto mo bang pakasalan ng isang mabait na babaeng Vietnamese? I-like at i-share mo ang videong ito.